target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging rice self-sufficient ang Pilipinas bago matapos ang kanyang administrasyon. Kaya naman ayon sa liderato ng Kamara, ilang mga hakbang ang kanilang gagawin para makatulong sa pagsasakatuparan nito. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Ninya, naghayag ng buong suporta ang liderato ng Kamara sa mga inisyatibong pang-agrikultura ng administrasyon. Sa katunayan sa nalalapit na budget season, isang sektor na ito sa inaasahang lubos na pagtutuunan ng pansin ng mga kongresista. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na gagawin ng Kamara ang lahat para matulungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang kanyang target na maging rice self-sufficient ang Pilipinas sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Ibig sabihin nito, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, gusto nilang mapalakas pa ang produksyon ng bigas sa bansa para mawakasan na ang importasyon at kahit local supply lang sapat na. Ayon kay Speaker Romualdez, ang DPWH magtatayo na ng mas maayos na comprehensive irrigation systems na lubos na makatutulong sa mga magsasaka. Tutulong naman dito ang Kamara sa pamamagitan ng pagsusulong ng sapat na alokasyon mula sa pambansang pondo. Gate ng House Speaker, sa ilalim ng ikinakasanilang Convergence Program, tulong-tulong na ang mga ahensya sa Executive Department katuwang ang Kamara sa ngalan ng rice self-sufficiency sa bansa. Sa ngayon naman, habang hinihintay pa ito, buo rin ang suporta ng Kamara sa Bigas 29 program ng pamahalaan o bentahan ng 29 pesos per kilo na bigas sa mga piling Kadiwa stores. Ayon kay House Deputy Speaker David J.J. Suarez, tiyak na makatutulong ito sa ating mga kababayan at sumasalamin ang programa sa dedikasyon ng administrasyon na mabigyan ng abot kaya at masustansyang pagkain ang mga Pilipino. Para naman kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, pati ang mga magsasaka natutulungan din dito at napapalakas din ang kabuuang agricultural supply chain sa bansa. Dagdag naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, sa huli inaasang makatutulong din ito sa pagkontrol ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa at makapagbibigay rin ng benepisyo sa ating ekonomiya. Kamakailan lang, una nang tiniyak ni Speaker Romualdez na isang sektor ng agrikultura sa bibigyang prioridad nila pagsapit ng budget season o sa pagtalakay ng Kamara ng panukalang 2025 National Budget. Ninya, speaking of budget nga, sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng pagdinig ang House Committee on Appropriations patungkol pa rin sa budget utilization naman ng Department of Health. Ito na yung makailang beses na tinalakay nga nila yung issue para bilang paghahanda na rin sa nalalapit na budget season, okay na yung lahat at naiplansya na yung mga issue patungkol nga sa DOH at ang kanilang paggamit ng kanilang pondo na binigay nga mula sa national budget noong nakaraang taon. Ninya? Mela, we know na meron ding isinusulong ang Kamara na panukalang amendahan ang rice tarification law. May update na ba kung nasaan na ang status nito dyan sa Kongreso? Ninya, ito nga pag-amyenda sa rice tarification law yung isa sa mga lubos na isinusulong ng mga mambabatas. Ang magandang balita dito sa Kamara ay naipasa na yan at sa Senado ay pending pa. Kaya ang sinasabi nga ng mga mambabatas mula rito sa Kamara, talagang patuloy yung panawagan nila sa ating mga mambabatas sa Senado naman para maipasa na ito. Lalo pat prioridad na rin naman ito ng administrasyon at pagka nga yan ay naamyendahan niya, inaasahan ng ating mga kongresista na ito ay lubos ding makakatulong para sa sektor ng agrikultura. Ninya? Mela, bukod sa pagsusulong at pagpasa ng mga panukalang batas, may iba pa bang mga hakbang ang mga kongresista para matulungan ang sektor ng agrikultura? Ninya, ngayong naka-session break ang mga mambabatas, naka-session break nga yung Kongreso, isa sa kanilang pinagkakaabalahan ay itong nga bagong Pilipinas Servicio Fair. So ito, Ninya, yung isa sa mga paraan ng ating mga kongresista para makatulong din sa ating mga magsasaka dahil kabilang sa mga benepisyaryo at mga nabibigyan ng tulong dito ay ito nga mga nasa sektor ng agrikultura. Ito, Ninya, ay programa din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matulungan nga yung ating vulnerable sector at yung iba pang mga nangangailangan ng tulong
mula sa pamahalaan. So inaasahan natin, Nina, no, na kahit magbalik sesyon na ang Kongreso, magpapatuloy pa rin itong bagong Pilipinas Serbisyo Fair Caravan ng ating pamahalaan para mas marami pang matulungan. Nina? Maraming salamat, Mela Lesmoras.